Pansamantalang manunuluyan sa itinayong tent city sa Pasay ang mga lumikas mula sa Eastern Visayas na wala pang tiyak na matitirhan. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol. Pia, ang tent city nga ito dito sa Pasay ang magsisilbi na munang silungan ng ating mga kababayan na survivor nga sa Bagyong Yolanda na galing sa Leyte. Matapos nga mga proseso sa Villamor Air Base pagdating dito sa Maynila, kanya-kanya nang uwi sa kanilang mga kamag-anak ang mga nakaligtas sa trahedya sa Leyte. Pero ang mga wala pang kamag-anak ng susundo at mga walang pupuntahan, dito na muna sa tent city na ito pansamantalang manunuluyan. Gaya nga ninyo nakikita, Pia, dito meron silang provide na tent syempre para sa kanilang masisilungan, merong folding bed at meron na rin pinamigay na kumot at bedsheet kanina. Meron din 24 hours na nakabantay dito ng mga medical assistant kung sakaling meron magkaroon ng medical attention. Siyempre, alam mo, Pia, nakakatuwa na parang pwedeng sabihin natin na wanto sawa ang supply ng pagkain dito. They have provided also lactation center para sa mga nanay na may mga sanggol, lalong-lalo na nga yung mga nagpapadede. At yung mga Pia, rather yung mga bata, Pia, meron silang tulad niyan, inaaliw sila dito sa pamamagitan ng panulo ng TV, sa mga cartoons, meron din mga kumakausap sa kanila at meron tayong nakita, Pia, ng pinamamahaging mga drawing books sa mga bata na yun na muna ang kanilang pinagkakabalahan. Samut-sari rin ang nakikita nating mga donors dito na namimigay ng mga pagkain, candy para sa mga bata at meron din mga taga-DSWD na talaga namang iniisa-isa ang bawat pamilya para kumustahin ang kanilang kalagayan o kung ano man ang kanilang mga pangangailangan. Pero alam mo, Pia, sa kabila niyan, marami tayong nakausap sa kanila although for now 5 pamilya pa lamang ang dito nagpalipas na magdamag. At ayon sa kanila, despite na kumbaga halos lahat ay libre nga dito, lahat sila ay gusto pa rin bumalik sa kanilang bahay. Sabi nga, Pia, there's no place like home. Dito? Okay lang. Mas okay kayo dito? Oo. Bakit? Dahil maraming pagkain. I-assess muna natin kung ano ang skills, kung ano ang gusto nilang mga survivors na gusto nilang para maging maabala naman sila dito habang sila ay nandito. Pia, mabanggit lang natin dahil for now we really could not tell how long will they stay here. So for the meantime, kapag na-settle na daw lahat ang mga survivors at nakapunta na dito at nasaayos na sila, bibigyan po sila ng livelihood at gaya ng nabanggit kanina ng ating City Social Welfare Officer, i-assess sila kung ano ang kanilang mga skills at kung ano yung mga bagay na gusto nilang gawin dahil alam naman natin na maliban sa traumatize sila, kailangan silang may gawin para maging abala naman sila habang nananatili sila rito. Kanina nga, Pia, meron tayong mga nakapanayam na iniwan na muna nilang kanilang mga anak dahil merong nakikipagsapalaran at naghahanap ng trabaho dito sa Maynila. Pero ayun, ganun pa man, nakatutok pa rin ho ang mga otoridad dito para sila bigyan ng ayuda kung kinakailangan nga po yung mga ganyang trabaho. Gaya na binanggit natin, bibigyan po sila ng livelihood. At nabanggit na rin natin kanina, Pia, dito merong silang medical attention, merong ding mga nag-o-offer dito ng mga libreng tawag kung sakaling meron pa sa kanila dyan na merong mga natatabing number ng kanilang mga kamag-anak. At dito nga sila magpapasundo sa tent city. Pero sa mga wala talagang tutuluyan, talagang bahala na daw, sabi nila. Pero ang importante daw sa ngayon, Pia, ay nakalayo muna sila doon sa lugar ng pinsala at hoping na sana nga pagbalik nila ay maayos na raw ang kanilang lugar. Anytime today, Pia, inaantabayanan po natin ang pagdating ng 8 bus na sakay ngayon ng Roro na galing ng Leyte at inaasahan nila na dito rin po ang tuloy niyan sa tent city. Pia? Maraming salamat, Marisol Abduraman.